Unang pasabog para sa buwan ng Mayo mga sis. Ito ang ating kauna-unahang client na super kulot for this month of May. And nagpapasalamat pa rin ako dahil meron tayong mga client na bumabalik-balik dito sa atin, even mga curly hair. Bali, pangalawang beses nang magpapariband ni client dito sa atin. Ang first reband ko sa kanya is year 2022 pa. So, 3 years na yung nakakalipas. Ito si ma'am ay isang OFW. So, kababalik lang niya dito sa Pilipinas at pinariband yung hair niya bago siya umuwi sa kanilang province sa Mindanao. Alright mga sis, na-applyan ko na siya dito ng rebanding cream 1 after ma-analyze at ma-prepare yung buhok ng aming client. Hindi ko sinagad yung ating application doon sa pinakadulo dahil may mga natira pang rebanded parts yung nasa end ng kanyang hair. So, prinasis ito ng almost 2 hours mga sis before ko siya binanlawan. Ang pagbanlaw nito mga sis, pure water lang, no shampoo, no conditioner, super banlaw lang. Kailangan matanggal lahat ng mga product na in-apply natin sa buhok ni client. Then, blow dry ng 100%. So, ito na yung tsura ng buhok ng ating client after natin siyang ma-blow dry. So, bibigyan ko kayo ng insight about what happened sa ating client's hair after natin siyang ma-blow dry or ma-process ang rebanding cream number 1. Kasi merong may nagtanong sa akin or may nag-comment na dapat daw after ma-process ang rebanding cream 1 ay dapat daw ay straight na yung hair ni client, hindi yung parang dumubli yung kulot. For me lang ha mga sis, kapag ganito yung itsura after natin siyang ma-blow dry or ma-process ang rebanding cream 1, isa ito sa mga indication na maganda yung pagkakaprocess ng ating rebanding cream 1 sa buhok ni client. Yung tipong parang lumiit or dumubli yung kulot nung ating client's hair. Yung tipong lumiit yung mga kulot niya pero malambot siya mga sis, hindi yung parang frizzy kasi over-process naman yon. Tama ba mga sis? Kasi may mga brand ng pang-reband na after natin ma-process ang buhok ni client ay para talaga siyang kumukulot. Or may mga brands naman na pang-reband na ginagamit natin na talaga nag-i-straighten siya. At ito naman yung naging result after ko siyang ma-iron. Bali, ang ginamit ko na heat temperature dito is 420 degree Fahrenheit or kung i-convert yan sa Celsius, nasa 200 to 210 Celsius. Then, super nipis lang talaga yung aking sectioning sa pag-iron like paper thin para talaga ma-make sure na mag-straighten siya or maganda yung kinalabasan ng ating pagkaka-reband. Ako kasi yung klase ng tao na kapag nag-iron mga sis, talagang manipis yung sectioning. Di bali nang matagal or matagalan ako sa pagpaplansya, basta sigurado ako na mag-straighten siya ng husto or maganda yung kinalabasan ng aking pagkaka-iron. Meron kasi akong feeling na kahit na maganda yung pagkaka-process sa rebanding cream 1, kung minadali naman yung pagkakaplansya or makakapal yung sectioning sa pagkakaplansya, malaki din yung possibility na mabuhaghag siya or mabakchab. Then, after hair ironing process, pinapa-cool down kito at least 5 to 10 minutes bago ako mag-apply naman ng ating neutralizing cream or rebanding number 2. Then, sa application naman ng rebanding cream number 2, talagang full pack siya or yung naglalawa-lawa talaga. Hindi ko tinitipid sa pag-apply ng neutralizing cream kasi kapag tuyot yung pagkaka-apply, may mga chances na medyo buhaghag siya or may mga parts na hindi na-applyan talaga ng ating neutralizing cream. So make sure na lahat ng parts is na-applyan, yung talagang basang-basa yung buhok sa neutralizing cream. Then after ma-applyan ng neutralizing cream, process for about 20 to 30 minutes, saka i-rinse off ng water lang. Then apply tayo ng ating treatment. Bali yung treatment ko na ginamit dito is Eucollagen treatment. Pre-process for about 30 minutes, saka binanlawan yung Eucollagen treatment. Then nag-apply ako ng keratin after ma-banlawan yung ating naunang treatment. Pre-process ulit yung ating keratin for about 30 minutes. Then nag-proceed sa final touch. Then ito na yung naging result ng ating ginawang reband sa buhok ni client. So sa final touch or final ironing process, hindi na siya maninipis yung ating sectioning. Medyo padaan na lang siya mga sis. Yung tipong may initan lang yung treatment na in-apply natin. Bali, ang in-avail ni client na package sa atin is a premium reband plus collagen and keratin treatment.
ang service charge nito is 5,000 pesos. O, lugi ka pa, charis. At syempre, kumustahin naman natin yung ating client's feedback and after wash result kung ano yung naging status ng kanyang hair after mapaliguan. Kasi doon tayo magbe-base kung naging maganda or effective ba yung ating ginawang rebond. At ito yung ating client sa feedback and after wash result, mga sis. At alam nyo ba, mga sis, during our rebond session ni client, nagbibiroan kaming dalawa. Sabi ko, after mo magpa-rebond, palitan mo na yung Facebook name mo ng Unat Vlog kasi tingnan nyo yung kanyang Facebook page, literal na Kulot Vlog yung kanyang name. Wala lang, na-share ko lang, charis. At ito nga yung ating video ng client's hair after niyang mawash yung kanyang buhok. So, straight, smooth, and shiny pa rin yung result. So, what do you think, guys? Comment your thought below. At naway meron kayong natutunan ng mga tips and tricks dito sa ating videong ito. At kung nagustuhan nyo naman po ito, don't forget to like, share, and follow our page for more hair transformation. And this is Chading saying, have a great hair day always, mga sis. Until our next video. Bye!